Basic configuration tasks in Windows Server 2019. Panibagong skills na naman ang ituturo ko. Number 1, check for system updates. Number 2, set up time zone. Number 3, assign static IP address. Number 4, enable remote desktop. Number 5, rename server. So ayan guys yung loob ng Windows Server 2019. So may makikita tayo dyan yung nasa arrow na yan. Yan yung server manager. So i-click lang natin ang server manager. Yan ang makikita natin sa server manager. So i-click lang natin ang local server. Pagka-click natin ang local server, yan ang makikita natin sa dashboard. Andyan lahat ang papalitan natin. So number 1 tayo, check for system updates. Okay, nandyan na tayo sa download updates only using Windows Update. Okay, pag i-pinrest natin yan, i-click natin, yan ang makikita natin. Check for updates. May button tayo makikita na check for updates. Okay, kapag i-click natin yung check for updates, yan ang makikita natin sa dashboard. Checking for updates. Okay, will automatically download updates. So nagda-download na siya ng updates. So importante mag-download ng software update para maging secure ang Windows Server 2019. Pag natapos na yan, ang pag-download, so ibig sabihin, system updates, done na tayo. Ganun lang kadali ang pag-system update sa Windows Server 2019. So, number 2 na tayo, setup time zone. So, okay, may makikita tayo dyan na time zone. Ayan, yung may arrow na yan. Pagka i-click natin yan, mapapalitan na natin ang time zone sa Windows Server 2019. Pag kinlik natin yan, yan ang makikita natin. Okay, yan yung default US and Canada. So kapag ka in-scroll down natin yan, yan ang makikita natin kapag ka in-scroll down natin yan. Kapag kinlik natin yan, mapapalitan ng New Delhi. So yan, ganyan ang pagpalit ng time zone. So New Delhi, kapag ka ipinrest natin ang OK, yan, tapos ipinrest natin ang OK sa baba, so mapapalitan na ang time zone. Ganun lang kadali ang pagpalit ng time zone sa Windows Server 2019. Okay, yan yung may arrow na yan, yan yung bagong time zone. So number 2, setup time zone, done. So okay, done na tayo sa pag-setup ng time zone. Ayan yung refresh. Kapag hindi pa luminitaw yung bagong ginawa natin, i-refresh lang ninyo para mapalitan. Okay, number 3 na tayo, assign static IP address. So ituturo ko dito kung paano mag-assign ng IP address. So ayan, may makikita tayo na Ethernet. Yan, kapag i-click natin yan, mapapalitan natin ang IP address. Pwede tayong mag-assign ng IP address static. So sa ngayon ay naka DHCP siya. Okay? So papalitan natin siya ng static IP address. So ayan, kapag kinlik natin, yan ang makikita natin, Ethernet. Tapos ang gagawin lang natin dyan is right click. Kapag ni-right click natin yan, yan ang makikita natin. So may makikita tayo na properties dyan. So i-click lang natin yung properties. Kapag ka-click ng properties, yan ang makikita natin sa dashboard ng local server. So may makikita tayo dyan na Internet Protocol version 4 TCP/IPv4.
So, yan lang gagamitin natin. So, yan, check na natin ang IPv6. So, sa IPv4 tayo. So, kapag i-click natin yan, tapos i-click natin ang OK, mag-a-assign na tayo ng IP address. Okay? So, yung nasa taas, obtain an IP address automatically. Yan yung DHCP. Okay? Yung automatic. Ngayon, ang gagawin natin is static IP address. I-click lang natin yung use the following IP address. Okay? So, lalagyan natin ng IP address, subnet mask, default gateway, preferred DNS server, alternate DNS server. Yan, parang ganyan. Yan ang makikita natin sa dashboard. So, nag-assign na ako ng mga IP address dyan, subnet mask, may preferred DNS na, alternate DNS server. So, yan ay sample lang naman. Tinuro ko dito kung paano mag-assign ng static IP address. Okay? So, ngayon kapag i-click natin ang OK dyan, mapapalitan na ang IP address. Yan, OK. So, yan ang makikita natin sa Ethernet. Nagbago na siya. May static IP address na siya. 192.168.1.5. So, yun. Number 3, assign static IP address is done. So, number 4 na tayo, enable remote desktop. So, sa enable remote desktop, may makikita tayo na remote desktop dyan, naka-disable siya. Yan yung may arrow na blue. So, i-click lang natin yan. So, pagka na-click na natin, pwede na natin i-allow remote connection to this computer. Okay? Ayan, may warning sign siya. So, may firewall yan, syempre. Remote desktop firewall exemption will be enabled. Okay? So, i-okay lang natin yan. So, kapag ka-click ng okay, so, ayan, lilitaw na yung apply. I-apply lang natin siya. Importante kasi ang remote desktop. Kahit nasa labas tayo ng office, kahit nasa ibang lugar tayo, pwede nating i-remote ang local server natin. So, apply natin yan. Pagka i-click natin ang apply, yun, mag-enable na siya. Remote desktop enable. Okay? Basta sa local server, lahat yung gagawin natin. So, kapag hindi pa siya nag-enable, refresh lang natin siya para mag-refresh yung dashboard. Okay, number 4, enable remote desktop, done. So, number 5 na tayo. Number 5, rename server. So, punta lang tayo sa local server, tapos sa computer name, i-click lang natin yan para mapalitan, ma-rename natin ang server. Okay, yan ang makikita natin kapag i-click natin. So, ayan yung dati. Ngayon, gagawin natin is change. Kiklik lang natin ang change. Yung may arrow na blue na yan. So, ayan. Nag-assign na ako. Computer name. WS2K19-DC-Mr. Trending. Okay. Kapag na-type na natin yung computer name, pwede na natin siyang i-okay. Kapag in-okay natin, yan ang makikita natin. Computer name / domain changes. You must restart your computer to apply these changes. Before restarting, save any open files and close all programs. So, click OK. So, ayan. You must restart your computer to apply these changes. Before restarting, save any open files and close all programs. Okay, i-close muna natin yung mga programs at i-save bago natin i-restart. Kapag na-save na natin, restart na. So, i-click lang natin yung button na restart now. Okay. So, kapag i-click natin restart now, magre-reboot yan. Tapos, ganun uli, magla-login tayo as administrator. Tapos, mapupunta tayo uli sa
loob ng Windows Server 2019. Okay? Parang ganyan siya. So, nasa loob ulit tayo ng Windows Server 2019. Nasa local server. Bali, yan ang computer name. Napalitan na raw siya. Okay? Ganun lang kadali ang pag-rename ng server. Nagawa na natin yung task 1 to 5. Okay? Ganun lang kadali ang basic configuration sa Windows Server 2019. So, thank you for watching. Please subscribe and like to my channel, Mr. Trending.